Manalangin po tayo. Babagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, salamat sa pagpapakita ng kabag sa amin nung kami ay malayo sa iyo, at sa pagmamahal sa amin nang ang Panginoong Hesukristo mismo ang umako sa kahatulan at sumpa na nararapat sa amin. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa mahalagang dugong kanyang idinanak, ang aming mga kasalanan ay nahugasan magpakailanman at hindi na muling haharap sa kahatulan at sumpa. At walang anumang hinihinging kapalit, iniligtas mo kami, ginawang mga anak at binigyan ng malwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Ngayon, kami na tinubos ng iyong mahalagang dugo ay nagpapasalamat sa pagpapahintulot sa amin na magkatipon sa iyong harapan upang purihin ang iyong biyaya at pag-ibig, mag-aral ng iyong salita at magkaroon ng banal na pakikisama sa banal na kapulungan kasama ka. Kami ay naniniwala na ikaw o Panginoon ay kasama namin sa mga oras na ito. Tignan mo ang bawat isa sa amin, hawakan ng iyong mapagbiyaya at mahabaging kamay at punuin kaming higit ng iyong biyaya, pag-ibig at salita upang sa aming natitirang buhay ay makalahad kami bilang mga anak ng Diyos na walang anumang dapat na ikahiya. Taos-puso kaming nananalangin na ikaw ay kikilos sa lahat ng iglesia sa buong bansa, sa mga iglesia sa buong mundo at sa lahat ng mga kapatiran na bagamat nasa kahirapan ay matatag na humahawak sa kanilang pananampalataya at nagpapahayag ng Ebanghelyo. Palakasin mo sila upang makapagpatotoo sa Ebanghelyo ng may buong katapangan at makapag-akay ng mga ligaw na kaluluwa patungo sa iyong harapan at ang gawa ng pagliligtas ay patuloy na mahayag. Punuin mo nawa ang bawat lingkod na nagpapahayag ng Ebanghelyo ng iyong salita, karunungan, pag-ibig at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maipahayag ang Ebanghelyo ng biyaya na ibinigay ng Panginoon na may higit na katapangan. Panginoon na nagbibigay ng lakas sa tamang panahon at nagtuturo ng daan na dapat naming lakaran, tulungan mo kami na maunawaan ng lubos ang salita at ang banal mong kalooban na nais mong ipahayag sa amin. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa pag-awit ng choir. Tingnan natin sa ating mga Biblia sa Juan chapter 15. Juan chapter 15. Juan chapter 15, basahin natin mula sa verse 9 hanggang 14. Juan chapter 15, simula verse 9. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Kababalik ko lang mula sa ginanap na winter retreat sa Tokyo, Japan, noong nakaraang linggo. Meron na tayong mga 12 churches doon na mayroong 15 pastors at evangelists, kasama ang ilang naglilingkod bilang self-support ministers. Maraming taon na akong bumisita sa Japan, nagkaroon ng fellowship at nangaral ng Ebanghelyo doon. Nung una, si Elder So Yung-sup na noon ay naglilingkod bilang isang elder sa Junju ay nagtatrabaho sa Junbuk National University ay nagpunta ng Japan bilang exchange professor. Sa pananatili niya doon, nagsimula siyang mag-evangelize sa kanyang mga estudyante. Tumulong ako sa pangangaral sa kanya doon. Gayunpaman, pagkatapos na may maligtas na ilang estudyante, sila ay bumalik din patungo sa Korea.
Pagkatapos may mga naligtas ulit, sila ay bumalik din sa Korea dahil sila ay mga estudyante at hindi maaring manatili ng matagal sa Japan. Sa kabila ng maraming kahirapan at pagsisikap, kami ay nangaral ng Ebanghelyo kaya ngayon ay marami ng Hapon ang naligtas doon. Ang fellowship doon ay mabilis na lumalago at ang pangangaral ng Ebanghelyo ay aktibong isinasagawa. Sa 12 churches, 3 doon ang malayo kaya nagkaroon sila ng hiwalay na pagtitipon. Pagkatapos ng isinagawang winter retreat, nagkatipon muli ang mga evangelist doon para naman doon sa evangelist retreat. Naniniwala ako na ang mga bagong naligtas na mga kapatid ay masigasig na sumusunod sa salita ng Panginoon, nag-iibigan sa isa't isa at nagkakaroon ng fellowship at nagnanais na maipangaral ang Ebanghelyo sa buong Japan. Gayunpaman, talagang mahirap mangaral ng Ebanghelyo doon. Sa Japan, kapag narinig nila yung salitang Kristyanismo, kagad naisip nila na ito ay Unification Church. Dahil doon, may nekadipong pagtingin na sila sa Kristyanismo. Kaya kapag nagdadaos kami ng Bible Seminar, kailangan pa naming sabihin na wala kaming koneksyon sa Unification Church. Noon kasi nagdaos ng mass wedding ang Unification Church at talagang nagdulot ng maraming problema sa iba't ibang paraan na hanggang ngayon ay naalala pa rin ng maraming tao. Isa pa, karaniwan sa mga Hapon ay naglalagay ng kakaibang bagay sa kanilang bahay at doon sila nananalangin. Ipinagdadasal nila na magkaroon ng swerte at magandang kapalaran sa araw na iyon. Tila parte na ito ng kanilang paniniwala. Pero hindi ibig sabihin na sumasampalataya sila sa bagay na iyon, kundi sinasamba lamang nila ito ng walang malinaw na dahilan. Tinatawag nila ito na kami-sama. Ang salitang kami ay nangangahulugan Diyos at ang sama ay salitang paggalang tulad ng Ginoo o Panginoon. Kaya yung kami-sama ay nangangahulugan Diyos o makadiyos na nilalang. Pero ang Diyos na pinaniniwalaan natin ay tinatawag din kami-sama sa salitang Japanese. At ang espiritong sinasamba din nila ay tinatawag na kami-sama. Kaya naman nalilito sila kung ano ang kaibahan ng tunay na Diyos sa ibang mga espiritu. Kaya naman sinabi ko noon, kung gusto nating mangaral ng Ebanghelyo sa Japan, kailangan nating gumawa ng natatanging pangalan gaya ng ang Diyos na tagapaglikha kami-sama. Para malinaw sa kanila. May mga tao na naniniwala sa kapalaran o tadhana bilang pamahiin. Halimbawa, kapag may naglalakad at bigla siyang natapilok sa bato, nadapa at nasaktan, tatayo siya at sasabihin, nagpapasalamat ako. Bakit? Kasi iniisip niya, kung hindi ako nadapa dito, baka nakalayo na ako at nabangga ng kotse at namatay. Mukhang umaasa sila sa mga ganitong Diyos at malabo sa Diyos na malabo at pamahiing paraan. Kahit namatay ang maraming tao dahil sa lindol, iniisip nila na kapalaran na nila yun. Dahil sa ganitong pag-iisip, napakahirap nilang ma-evangelize. Matagal na ang nakalipas, pumunta ako doon sa Kyoto at dumalo sa isang Japanese church kasama si Professor So Young-sup. Na kataon na yung pastor doon ay isang Koreano. Mainit niya kaming tinanggap at sinabi na ang Japan marahil ang pinakamahirap na lugar sa buong mundo para mangaral ng Ebanghelyo. Noon, kahit si Ichimura Kanso, isang naligtas at nangaral ng Ebanghelyo, ay hindi rin nakakita ng isang matagumpay na pangangaral doon. Ang Japan ay isang malaking bansa na may populasyon na halos 123 million, doble ng populasyon ng South Korea. Ngunit, kakaunti lamang ang mga ligtas at madalas na iniisip ko kung mayroon ba talagang o mayroon pa bang ibang mga church ang mayroong tunay na ebanghelyo. Pero sila ay totoong kakaunti lamang. Kaya sinasabi ko sa mga Hapon, kapag ang ebanghelyo na nagmula sa Jerusalem ay ipinangaral sa buong daigdig at pagkatapos ay darating ang wakas. Sa Jerusalem, Judea, Samaria at sa buong daigdig at sa Mateo 24:14, sinabi na
At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Gaya ng sinabi ni Jesus, ang Ebanghelyo mula sa Jerusalem, napahayag sa Roma, Europa at sa Amerika ay umikot at nakarating sa South Korea at isang bansa na nasa silangan sa mga huling panahon. At ang Japan, ang pinakasilangang bansa na malapit sa atin. Kaya sinasabi ko, kahit huli nang dumating ang Ebanghelyo sa Korea, ngayon ay meron na tayong 230 churches at ang Ebanghelyo ay aktibong ipinapangaral. Ngunit ang Japan, kung saan dumating ang Ebanghelyo ng mas huli kaysa sa Korea, ay nagkaroon ng kahirapan sa pangangaral ng Ebanghelyo. At kapag ang pangangaral ng Ebanghelyo sa Japan ay naging aktibo, naniniwala ko na ang gawa ng Panginoon ay matatapos doon. Dahil ito ang pinakasilangan mula sa Jerusalem. Yung Korea yung dulo ng kontinente. Ngunit sa isla, ito ay ang Japan. Kaya aktibo nating ipinapangaral ang Ebanghelyo na may buong sikap sapagkat ang ating natitirang oras upang mangaral ng Ebanghelyo ay hindi na sapat. Pinag-usapan ulit namin ito ngayon. At mukhang ang lahat ay handa at determinado. Kaya kailangan talaga natin ang taimtim na panalangin para sa Japan mission. Gayun din naman, sa gitna ng maraming kahirapan, ang Ebanghelyo ay aktibong ipinapangaral sa Africa, India, China, Russia, at sa South America. Ang Japan, na isa sa mga maunlad na bansa, ay patuloy na sumasalungat sa Ebanghelyo ng Diyos. At mahirap talagang ipangaral ang Ebanghelyo sa kanila. Gayunpaman, naniniwala ko na kikilos ang Diyos sa pamagitan ng ating mga kapatid. Sa edad ko ngayon, napapagod na akong maglakbay ng malayo. Naranasan niyo na bang biyumahe ng mahabang oras? Upang makarating doon sa silangan ng Amerika, gaya ng New York o Washington, nangangailangan ng halos 24 hours na pagbiyahe at madalas akong nagpupunta doon upang ipangaral ang Ebanghelyo nung kabataan ko. Ngunit ngayon hindi na. Gayunpaman, ay marami tayong mga batang pastor na may malaking pagnanais para sa misyon, kaya pinahintulutan ko silang umalis at mangaral. Ngunit ang Japan ay malapit lang. Maaari natin itong marating sa loob ng 2 oras. Kaya nagsisikap ako na makadalaw doon ng 2 beses sa isang taon upang kamustahin sila at ipalaganap yung Ebanghelyo. Totoong naniniwala ako na ang misyon para sa Japan ay ating tungkulin at pananagutan. Ang Korea ang unang nakaunawa at tumanggap ng Ebanghelyo at ngayon ay aktibong nangangaral. Kaya maliwanag na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang misyon sa Japan. Kaya nga, dapat tayong tumulong at magsakripisyo ng malaki para sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Japan. Ibinabahagi ko lamang ang balita tungkol sa misyon sa Japan. Lubhang dumami ang mga kapatid na naligtas kumpara sa dati. Lahat ng mga churches ay nagkakatipon sa isang lugar at nagsasagawa ng autumn or summer retreat tuwing Mayo taon-taon. At maraming mga kapatid ang dumadalo doon. May isang maluwag na lugar. Itong lugar na ito ay ginamit noon sa Olympics. Meron itong maraming matutuluyan at ngayon ginagamit iyon upang ipangaral ang Ebanghelyo. Ito yung maikling balita tungkol sa Japan. Doon sa Olympic stadium na yon, doon nila ipinapangaral yung Ebanghelyo. Anyway, ito yung maikling balita tungkol sa Japan. Ako ay nangangaral tuwing linggo ng may paksang ang buhay na nanatili sa Panginoon. Hindi ko tiyak kung ito'y pang-12 o pang-13 sermon na. Sa Juan chapter 15 verse 3 hanggang 4, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo.
Nagsabi siya ng isang natatanging salita. Ang salitang ito ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos at ating ngang narinig ito gaya ng sinabi doon sa unang Pedro chapter 1 verse 22 na inyong pagsunod sa katotohanan sapagkat ang pagtanggap ng ebanghelyo ay pagsunod. Nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa. Kayo'y malilinis na. Kayo'y manatili sa akin. Ang mga naligtas, ang utos ngayon, para sa mga naligtas, kayo'y manatili sa akin. Doon sa verse 4, at ako'y sa inyo. Sa ibang salita, ang buhay pagkatapos ng kaligtasan ay ang pananatili sa Panginoon. Sa Juan chapter 14 verse 20, sinasabi sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Itinuturo ng talatang ito na sa araw na iyon, nung tayo'y naligtas at pagkaraan ng ating kaligtasan ating naunawaan na ang Panginoon ay nananahan sa atin at tayo'y nananahan sa Kanya. Ang pangungusap na ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo ay maaari ring maunawaan bilang pagkakaisa. Gaya ng sinabi ko sa inyo noon, tayo'y naging isa. Tayo na mga makasalanan ay tumanggap ng kapatawaran at ang ating mga kaluluwa ay naligtas. Naging mga anak ng Diyos at nasa atin ngayon ang Panginoon. Sa Mateo chapter 1, ipinahayag ang pangalan ni Jesus. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Ito ang sinabi kay Jose na asawa ni Maria. Ang kahulugan ng pangalang Jesus ay kaligtasan. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa Ingles, Jesus is Savior. Si Jesus ang Panginoon ng kaligtasan. At ang pangalang itatawag niya sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ang layunin ng ating kaligtasan ay upang ang Diyos ay makasama natin at sa huli, iniligtas niya tayo upang dalhin sa kanyang walang hanggang kaharian upang manahan tayo doon magpakilanman. Hindi ko lubos na nalalaman kung inyong naunawaan kung gaano kadakila na naligtas tayo. Tayong mga makasalanang itinakdang mapahamak magpakilanman ay hindi lamang tumanggap ng kapatawaran kundi naging mga anak tayo ng Diyos. Ang Diyos na lumikha ng kalawakan ay ang ating Ama. Sa Mateo chapter 6, nang ituro ni Jesus ang panalangin, sinabi niya, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. Sa English, Our Father in Heaven. Ama natin. Ama ng mga naligtas. Ama naming nasa langit. Pag-isipan po natin ito. Ang langit ay ang lahat ng dako kung saan nananahan ng Diyos, pati na ang sansinukob. Bumaba sa lupa si Jesus mula sa langit at ang Diyos na lumikha at namamahala sa kalawakan ay naging ating Ama. Ating Ama. Kaya kapag tayo'y nananalangin, sinasabi natin, Ama namin, tunay na kamangha-mangha na matawag natin ng Diyos na ating Ama. Nasusulat sa Roma chapter 8, at kung mga anak ay mga tagapagmana din, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Yung pagiging anak ng Diyos ay nangangahulugang tayo'y mga tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaluwalhatian na kasama ni Kristo. Hindi lamang ang pagpunta sa langit, kundi ang pakikibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Mahirap itong lubos na maunawaan, di ba? Ang dakilang pangako ng Diyos ay nasa ating kaligtasan. Kaya nga, tayo'y iniligtas ng Diyos. Ginawa niya ang kanyang mga anak at ipinagkaloob sa atin ang walang hanggang kaharian bilang ating mana, upang tayo'y maging karapat-dapat na makapasok sa kaluwalhatiang iyon. Ano ang buhay pagkatapos ng kaligtasan habang tayo'y nasa sanlibutan? Ito ngayon ay buhay na kasama ang Diyos, buhay na naglilingkod sa Panginoon. Sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ang pagiging makasalanan ko na nakatakdang mapahamak sa impyerno ay ganap nang natapos doon sa krus. Ito yung kahulugan nito. Si Jesus ay namatay sa halip na ako. At doon sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 14, nasusulat,
Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang kamatayan ni Jesus ay tanda ng ating kamatayan. Walang dahilan upang mamatay si Jesus. Bakit mamamatay ang isang taong walang kasalanan? Namatay siya bilang kapalit natin. Kaya ang kamatayan ni Jesus ay kamatayan ko rin. Lahat ng tiniis ni Jesus, ang paghahampas, paghahamak at pagdanak ng dugo sa krus, ginawa niya iyon upang iligtas ang makasalanang tulad ko. Kaya sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus, natapos na ang ang sumpa at kahatulan na nararapat sa atin. Ang kamatayan ni Jesus ay kamatayan ko. Kaya nga sinasabing, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ibig sabihin, nang si Jesus ay pinako sa krus, ako'y ipinako rin kasama niya. Ang makasalanang nararapat mamatay ay namatay na kasama ng Panginoon. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang taong naligtas ay tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan, naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun din, dapat nating maunawaan na ang Panginoon ay nasa atin. Siya'y naroon kahit hindi natin namamalayan. Dapat nating kilalanin na siya'y nasa atin. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa araw na iyon, ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin. At ako'y nasa inyo. Ito yung pagkakaisa sa Panginoon. Kapag yung bakal ay inilagay sa pugon ng apoy, ito'y nagiging mapula. Apoy ba ito o bakal? Ang bakal ay naging mapula. Bakal ba ito o apoy? Ito ay apoy at bakal. Ang bakal ay pumasok sa apoy at ang apoy ay pumasok sa bakal. Kaya't ang apoy at bakal ay naging isa. Bagamat ito'y bakal, anumang madikitan nito ay nasusunog. Hindi ko alam kung gagana ba yung halimbawang ito, pero gaya nito, ang Panginoon ay pinagkaisa sa atin at pinagkaisa sa Panginoon. Mahirap talaga itong maunawaan agad ng ating isipan. Gayunpaman, ito yung katotohanan. Dapat nating itong paniwalaan. Ang hindi kayang maunawaan ng ating isipan, ang salita ng Diyos, ang dapat nating paniwalaan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan at katunayan. Pagkatapos ng kaligtasan, ang Panginoon ay nanahan sa akin. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin. Ang utos na manatili ay nangangahulugang pinaniwalaan na ang Panginoon ay nasa atin. Pinatawad na ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan at tayo'y sumampalataya doon. Ang mga tao'y napapahamak hindi dahil sa sila'y maraming kasalanan, kundi dahil hindi na nila kinikilala ang biyaya at tumangging sumampalataya. Kaya nasusulat sa Juan chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak na may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Natanggap nila yung buhay na walang hanggan. Ngunit sino mang hindi sumasampalataya ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang pagiging ligtas o hindi ay simpleng usapin lamang ng paniniwala o hindi. Tama ba? Pagkatapos manampalataya, ano naman yung dapat natin gawin? Tapos na ba ang lahat sa pananampalataya lamang? Sa pamagitan ng paniniwala, natanggap natin ang buhay na walang hanggan, kapatawaran ng mga kasalanan, naging mga anak ng Diyos at nakamit ang tiyak na pag-asang makakapunta sa langit. Ngayon, habang tayo'y nabubuhay dito sa sanlibutan, ang Panginoon ay kasama natin. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Si Kristo ay Panginoon, ang Panginoon ng ating puso. Nakatayo at pinapanood lang ba tayo ng Panginoon? Siya na ang Panginoon ng ating buhay. Gaya ng sinabi sa 1 Pedro chapter 3 verse 15. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanilin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Si Jesus ang Panginoon natin. Siya ang Panginoon ng buhay. Siya ang Panginoon ng buhay natin. Ngayon ang Panginoon ay nabubuhay. Kung gayon, paano namumuhay nakasama siya? Nasa Biblia yung sagot. Ang mabuhay ayon sa salita ng Diyos ay ang mabuhay na kasama ang Panginoon.
Pagkaligtas natin, ang Espiritu Santo ay nagbigay sa atin ng pasasalamat at kasiyahan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos na nagpaunawa sa atin ng salita ng Diyos at nagbigay sa atin ng parehong puso na sumunod sa salita at ng kalakasan na sundin ito. Kaya nga, gaya ng isinasaad doon sa Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang nananahan sa atin ay ang Diyos. Ang Diyos at si Jesus ay iisa at pareho lamang na nagkaloob sa atin ng pagkaunawa ng kalooban ng Diyos at ng pagnanais na maisakatuparan nito. Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa. Hindi pinipilit dahil ang maisakatuparan ng kalooban ng Diyos ay ang layunin ng ating buhay. Ito ang ating pinakaaasam. Yung Diyos ang gumagawa sa ating maging sa pagnanais at sa paggawa. Kaya ipinagkaloob sa atin ang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos at ng matinding pagnanais na maisakatuparan ang kanyang salita at gayon din ng lakas upang magawa ito. Ito yung buhay sa pananampalataya. Lahat ng mga relihiyon ay sama-sama lamang nagtitipon upang magbasa, magkabisa ng ilang mga kasulatan sa kanilang mga sariling relihiyon. Sa katunayan, ang Budismo ay wala talagang pinaniniwalaan. May pinaniniwalaan ba sila? Wala itong bagay na sinasamba. Hindi sinabi ni Shakyamuni na gumawa ng rebulto at sumamba o magdasal sa kanila. Wala ring utos na manalangin. Kaya yung Budismo ay wala talagang bagay na dapat sambahin. Ngunit dahil wala, ang mga tao ay gumawa na lamang para sa kanilang mga sarili. Kagaya ito ng mga Israelita na gumawa ng gintong guya sa ilang. Ang mga tao ay may puso na naghahanap sa Diyos. Ngunit kung hindi nila siya kilala, nag-iimbento na lamang sila. Gumagawa ang Hapon ng ganitong bagay at sinasamba ito. Wala din silang anumang banal na kasulatan doon, kaya naman yung nangyari, gumawa na lamang sila ng sarili nilang kasulatan ng Budismo. Sinasabi ng mga Muslim na maaga daw nawala ng magulang si Muhammad, natutong magnegosyo kasama ng kanyang tiyuhin at pagkatapos nagpakasal sa isang mayamang biyuda. Nabuhay siya kasama ng isang biyuda, tapos pumunta siya sa isang kuweba sa bundok upang manalangin. At natanggap daw niya yung pahayag mula kay Allah. Ito ay hindi makatotohanang kwento. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang sarili na propeta ni Allah. Ang Quran, ito ay nabuo sa pinagsamang lumang tipan at ang mga kwentong inimbento lamang niya. Sa madaling salita, gumawa siya ng peking kasulatan. Gumawa siya ng Diyos na ang pangalan ay Allah, na hindi naman talaga totoo. Kung iisipin natin ang tungkol nito, ito ay talagang katawa-tawa. Katawa-tawa. Ang bawat reliyon ay ginagawa lamang ng tao ayon sa kanilang sariling mga ideya. Ang tao ay may ligas na pagnanais na hanapin ang Diyos. Kaya ibinigay sa atin ng Diyos yung mga kasulatan upang ating makilala ang Diyos. Sa pamagitan ng sansinukob at lahat ng nilikha ng Diyos ay malalaman ito ng tao at mananampalataya sila sa Kanya. At sa pamagitan ng Biblia ay magagawang maunawaan ng tao kung ano ang tunay na pag-ibig at biyaya ng Diyos. At sa pamagitan ng pananampalataya ay natanggap nila ang kaligtasan. Ngunit, ang dyablo ay nagtatanim ng maling kaisipan sa mga tao upang sila ay mapunta sa impyerno. Gayunpaman, nakarating tayo sa pagkakilala sa buhay na Diyos, nakilala ang kanyang biyaya sa pamagitan ng mga kasulatan at tumanggap ng kaligtasan. Ganun nga nakakamangha ang pagpapalang ito. Ngayon ay ang huling panahon ng Kristyanismo. At ngayon, mga daan-daang denominasyon na ang meron. Maraming gusali ng simbahan, maraming pastor at maraming miyembro ng simbahan. Ngunit sa Lucas chapter 13 sinasabi, marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Maraming tao ang nagnanais na pumasok sa langit, ngunit sinasabi ng Biblia na napakakaunti ng makakapasok. Sinasabi na ang bilang ay napakakaunti lamang.
Sinasabi ng Biblia doon sa Lucas chapter 13 verse 24, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. At doon sa Mateo chapter 7 verse 14, makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Sa mga nagsasabi na naniniwala sila kay Jesus, ang bilang ng tao na tunay na naligtas ay talagang napakaliit. Sana ay hindi kayo magkaroon ng maling pagkaunawa sa talatang ito. Sa ilang taon ng aking pangangaral, ito ang nararamdaman ko. Sa bawat 1,000 Kristiyano, magiging mapalad kung kahit isa ay talagang naipanganak na muli. Hindi ito pinararami. Napakakaunti talaga ng mga taong naligtas. Sinasabi ng kasulatan, marami ang nagsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Mas marami ang mga taong hindi makakapasok sa langit kaysa sa mga tunay na makakapasok. Kaya nga sa Lucas chapter 12 verse 32, sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot munting kawan sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Tinatawag ng Diyos sila na kanyang kinalulugdan na ibinigay ang kanyang kaharian sa munting kawan. Naiintindihan ba ninyo? Gaano nga nakakamangha na tayo ay nasa Panginoon. Pinupuna tayo ng mga tao dahil hindi tayo tulad nila, pero nagpunta na ba sila upang makinig ng salita? Ano yung nagawa nating mali? Yung mga tao ng Israel, ang pinili ng Diyos, ay pinatay nilang Mesiyas na sinugo ng Diyos. Bakit? Dahil itinuring nila si Jesus na isang erehe at ipinapatay siya. At kanina nang inakusahan si Apostol Pablo bilang pinuno ng sekta. Sinabi nila na si Jesus ay ereheng Nazareno at si Pablo ang pinuno nito. Kaya hinangad nilang patayin si Pablo. Sino ang gumawa nito? Ang mismong mga taong pinili ng Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan at buong komunidad ng Kristiyano ay punahin tayo, hindi tayo matitinag. Sa huli ay mahahayag kung sino ang tunay na erehe at totoong nagtataglay ng tunay na pananampalataya. Dapat nating maunawaan kung gaano kalaking pagpapala na tayo ay nakarating sa pagkakilala ng katotohanan, matanggap ang kaligtasan at ngayon ay kabilang sa banal na kawan. Ngayon, nabubuhay na ang Panginoon sa atin. Siya ang Panginoon ng aking buhay. Panginoon, ito ang dahilan kaya pinag-aaralan natin ang paksang ang buhay na nananatili sa Panginoon. Silang mga hindi ligtas ay nasa labas ni Kristo, sa labas ng Panginoon. Sila ay nasa labas ng pangako ng Diyos. Tungkol dito sa talatang ito, ipapaliwanag ko ito kung kakayanin ng oras. Doon sa Juan chapter 15 verse 9, kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung paano minahal ako ng Ama. Gaano sa tingin ninyo inibig ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesucristo. Sa Mateo chapter 3, nang mabautismohan si Jesus ni Juan na tagapagbautismo sa ilog ng Jordan at umahon mula sa tubig, ang langit ay nabuksan at isang tinig mula sa langit ay narinig, ito ang minamahal kong anak na sa kanya ako lubos na nalulugod. Hindi natin lubos na maiintindihan kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya, sa Kanyang buktong na anak. Kaya pag-isipan ninyo ng mabuti yung mga salitang ito, kung paanong minahal ako ng Ama, gayon din naman minamahal ko kayo. Ang salitang buktong na anak ay hindi nangangahulugan na ipinanganak ng Diyos si Jesus. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, ang tatlong persona na ito ay pantay-pantay. Kung sa sarili lang nating kaisipan, hindi natin ito lubos na maunawaan. Ang Diyos Ama, si Jesus na Anak, at ang Espiritu Santo ay tatlong persona, ngunit iisang Diyos. Kung susubukan natin itong ipaliwanag, maaari nating sabihin na yung kuryente ay iisa, ngunit depende kung saan ito nakakonekta. Iba ang ipapakita nito. Nagbibigay ng kuryente. Sa taglamig ay nagbibigay ito ng init kapag konektado ito sa lampara. Nagbibigay naman ito ng liwanag. Ang kuryente ay isa, ngunit ito ay nagpapakita sa iba't ibang anyo. Halimbawa din, ang isang tao, sa tahanan tinatawag siyang tatay ng kanyang anak at ng kanyang asawa na honey, at sa church ay tinatawag siyang pastor. Isang tao lamang, ngunit ang kanyang tungkulin ay naiiba depende sa sitwasyon.
Gayunpaman, kahit na ang mga ganitong pagpapaliwanag ay hindi lubos na ipapahayag yung katotohanan ito. Anyway, yung Ama, yung Anak at ang Espiritu Santo, ang tatlong personang ito ay isa. At sinasabi sa atin ng Biblia kung gaano kamahal ng Diyos Ama ang Diyos Anak. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay kayo naman minamahal ko kayo. Kung paanong minamahal ng Diyos ang kanyang tanging anak, ganon din tayo minahal ni Jesus. Ang pag-ibig na ito ay direktang nakakonekta sa pag-ibig ng Diyos. Sinabi doon sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Minahal ng Diyos ang lahat ng tao sa mundo ng sobra na ibinigay niya yung kanyang tanging anak upang mamatay bilang handog na pantubos. Dahil minahal tayo ni Jesus ng napakadakila, sinabi niya, manatili kayo sa aking pagmamahal. Ito yung gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Yung manatili sa kanyang pagmamahal. Ang manatili sa kanyang pagmamahal. Sa Juan chapter 15 verse 3 hanggang 4, sinabi, kayo'y manininis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Bakit sinasabi sa atin ng Biblia na manatili sa Kanya? Sinasabi ba ng nanay sa kanyang bagong silang na anak, ako ang nagsilang sa iyo, di ba? Si tatay at nanay, kami ay narito, kaya huwag ka nang umalis sa bahay, ha? Siyempre hindi. Hindi ito sinasabi ng isang nanay sa kanyang sanggol. Bakit? Dahil yung bagong silang ay wala namang lakas upang umalis. Ang sanggol ay hindi makakapunta sa kung saan-saan. Kaya ang ganitong salita ay hindi na kailangan. Subalit, bakit sinabi sa atin ng Biblia na kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo? Bakit ibinigay niya sa atin ang utos na ito? Dahil ang isang Kristiyano ay maaring iwan ang Panginoon. Bakit? Dahil nasa laman pa tayo. Naligtas na tayo at nananahan sa atin ang Espiritu Santo, subalit ang laman ay hindi pa lubusang nagpapasakop sa Espiritu Santo. Kung babasahin natin yung Galatia chapter 5, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. Nagnanasa laban sa. Ibig sabihin, ito ay napupuot sa Espiritu. Kapag naligtas ang isang tao, nagkakaroon siya ng dalawang pagkatao sa loob. Naroon yung lumang pagkatao na hindi pa nababago at ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nalulugod sa kalooban ng Diyos at ang nais niya ay mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit, yung laman ay ayaw itong gawin. Naglalaban sila sa isa't isa sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Laban sila sa isa't isa. Noong araw ng palengke, may isang diakono na nagbigay sa akin ng aklat na mayroong nakakawiling kwento tungkol sa itim at puting aso na naglalaban. Ayon sa kwento, may isang lalaking nagbigay ng 2 aso sa isang tao. Pinalaki niya ito at naging napakatalino. Nag-isip siya ng maaari niyang gawin sa kanila. Sa wakas, ipinasya niyang magkapera sa pamagitan ng mga ito. Pinaglalaban niya ang mga ito sa palengke. Ginagalit niya ang mga ito sa isa't isa para maglaban. Tumataya naman yung mga tao ng pera sa itim o kaya naman doon sa puting aso. Minsan, nananalo yung puting aso, minsan naman ay yung itim. Alam niyo ito, tama? Ito yung paglalaban ng puti at itim na aso. Naglalaban sila at yung mga tao ay tumataya ng pera. Tama, alam niyo na itong kwentong ito. Nang minsan pumunta ako doon sa Pilipinas, nakakita ako ng sabong kung saan pumupusta sila ng pera. Tak, tak, tak. Yan, naglalaban sila. Naglalagay sila ng matalim na blade sa manok at pagka umatake ang isa ay bumabagsak. Nakakatakot. Meron ding labanan ng toro, kahit mga aso. Kapag araw ng palengke, may nagtatanong, saan ka pupusta? Maglalaban yung 2 ngayon.
Minsan ang puting aso ang nananalo, minsan naman ay yung itim. Walang nakakaalam, subalit alam ng may-ari. Paano? Ginugutom niya ang isa at ang isa na may pinapakain niya ng husto. Siyempre, ang nakakain ng husto ang nananalo. Paano mananalo yung mahina sa gutom? Hindi ko tiyak kung madaling maunawaan ang halimbawang ito, subalit ganito iyon. Kung ang panloob na pagkatao ay nananalangin na may salita ng Diyos at natututo ng salita ng Diyos at nabubuhay ayon sa salita ng Diyos at nagsisikap siyang sundin ang natututunan niya, siya'y mapapatibay spiritually upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Ang panloob na pagkatao ay dapat na malakas. Sa gayoy, matatagumpayan niya ang tukso. Kapag ang laman ay nagnanais na gumawa ng masama, maaari itong pigilan ng espiritu. Subalit kung sa pamagitan ng espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Kung papatayin natin ito, tayo ay mabubuhay. Gayon din sa espiritual. Kung hindi tayo nananalangin at natututo ng salita ng Diyos, at kung wala tayong fellowship, bagamat ligtas na tayo, magkakaroon tayo ng hindi balansing kalusugang espiritual at tayo'y manghihina. Kapag malakas ang laman, maaari tayong mahila ng sanlibutan. Kahit na ligtas na ang isang tao, kung ang kanyang laman ay mas malakas, hindi siya magkakaroon ng maayos na Kristiyanong pamumuhay. Hindi ko alam kung talagang ligtas na siya o hindi pa. Malalaman natin ito kapag pagmamasdan natin siya dahil sinabi ni Jesus na nalalaman natin sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Kung pagmamasdan ko sila, sa tingin ko ay hindi pa siya ligtas. Ang mga ligtas ay maaring magaya dito kung hindi sila mamumuhay ng maayos. Anyway, dapat tayong manatili sa Panginoon pagkatapos nating maligtas. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Kung tayo'y mananatili sa Panginoon, siya'y nananatili sa atin. Siya'y gagawa. Dapat nating ibigay sa Kanya ang puwang sa ating puso. Panginoon, pakiusap, pamunuan mo ang aking puso't buhay. Dahil siya ang Panginoon, ibig sabihin ay hari. Sa Lucas chapter 6, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Bagamat tinatawag nila ang Panginoon na Panginoon, Panginoon sa kanilang mga labi, subalit hindi sila sumusunod. Ang pagtawag ng Panginoon, Panginoon ay kasinungalingan. Kapag inuutusan ng hari ang kanyang lingkod, ang lingkod ay dapat na sumagot ng, Opo, Panginoon, at dapat siyang sumunod. Si Jesus yung hari ng mga hari at ang Panginoon na nagligtas sa atin. Bagamat tinatawag niya na natin siyang Panginoon, Panginoon, kung namumuhay naman tayo ayon sa ating sariling kagustuhan, yung pagtawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon ay kasinungalingan. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Sinabi ito ni Jesus, ito'y magkasalungat. Sinasabi niya, manatili kayo sa aking pagmamahal. Ang pananatili sa biyaya ng Panginoon, pananatili sa buhay ng Diyos, pananatili sa pamumuno ng Espiritu Santo, at pananatili sa Panginoon ay nangangahulugang pananatili sa pag-ibig. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Ibig sabihin nito na manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Dapat tayong patuloy na manatili sa pagmamahal. Dapat tayong manatili sa pagmamahal. Hindi tama na umalis tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Tingnan natin yung kasunod na utos ng Panginoon. Doon sa verse 10, Juan chapter 15, verse 10. Juan chapter 15, verse 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang pananatili sa pag-ibig, ang ibig sabihin ay pagtupad sa mga utos ng Ama. Ang pagtupad sa utos ay pananatili sa pag-ibig ay magkapareha. Tinutupad ni Jesus ang utos ng Ama upang siya'y manatili sa kanyang pag-ibig. Gayon din,
kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ang paraan upang manatili sa pag-ibig ng Panginoon ay ang tuparin ang kanyang mga utos. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay manatili kayo sa aking pag-ibig. Doon sa verse 11, sa Juan chapter 15, verse 11, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ano yung kagalakan ng mga Kristiyano? Ang mga tao sa mundo ay nagnanasa ng kasiyahan ng laman at pisikal na kasiyahan. Masaya sila kapag marami silang pera. Kapag maayos ang kanilang sitwasyon, masaya sila. Nabubuhay sila para sa mga ito. Tama? Subalit, ang kagalakan ng mga Kristiyano ay iba. Kahit na mahirap lamang sila, doon sa Habakuk chapter 3, bagamat ang puno ng igos ay hindi mamulaklak, ni magkaroon man ng bunga sa puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Kahit na wala tayong anuman, nagagalak pa rin tayo at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang biyaya. Doon sa Gawa chapter 16, nang si Pablo at Silas ay nangangaral ng Ebanghelyo sa Filipos, sila'y hinuli. Pinunit yung kanilang damit, binugbog at itinapon sa bilangguan. Sila'y inilagay sa pinakaloob na bahagi ng bilangguan. Ang kanilang mga paa ay ikinabit sa panggapos. Yung kanilang buong katawan ay mahapdi at masakit. Umiyak ba sila? Hindi. Sila'y nanalangin at umawit ng mga himno. Sa Santiago chapter 5 verse 13. Meron ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Meron bang masaya? Umawit siya ng papuri. Dapat tayong umawit ng papuri ng may kagalakan. Ginagawa ba natin ito ng may pagluha? Umaawit at manalangin. Umawit at manalangin. Si Apostol Pablo siya'y isang taong umisig sa mga mananampalataya kay Jesus. Sinabi niya na siya yung pumayag na batuhin si Esteban hanggang mamatay. Ngunit siya rin ay makasalanan. Makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Iniligtas siya ng Panginoon at ginawa siyang apostol ng mga hintil. At siya rin ang sumulat ng higit na kalahati ng bagong tipan. Opo, simulat siya ng 14 na aklat dun sa bagong tipan. Sa lumang tipan, masasabi natin na si Moises ang pinakadakilang propeta at ang pinakadakilang apostol sa bagong tipan ay si Apostol Pablo. Ang original niyang pangalan ay Saul, ngunit binago niya ito sa Pablo. Kung iisipin ang biyaya ng Diyos, hindi lamang iniligtas ang isang makasalanang tulad niya, kundi ginawa rin siyang apostol upang ipalaganap ang ebanghelyo. Siya ay nagalak at nagpapasalamat kahit na siya ay binugbog at ikinulong. Gaano siya nagdusa? Habang nangangaral ng ebanghelyo, mas maraming nagpapagal, mas maraming pagkabilanggo at di mabilang nabugbog at malimit na nabibingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ang isa, 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Siya ay hinampas ng 3 ulit gamit ang isang pamalo at halos mamatay. Inisip ng mga patao na siya ay patay na at pagkatapos siyang batuhin, kanina siyang tinapon, ngunit siya ay bumangon at nangaral muli. Sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Meron bang sino man ang nakaranas ng ganitong kahirapan? Kanyang sinabi, lahat ng daan patungo sa Roma. Maring inisip niya na kapag naipangaral niya ang ebanghelyo sa Roma, mabilis itong lalaganap sa buong mundo. At sa kanyang huling kahilingan, ay nakaharating siya doon sa Roma at nangaral. Pagkatapos mangaral ng 2 taon, siya ay pinugutan ng ulo. Maging sa kamatayan, siya ay nagalak. Alam ba ninyo ito? Hindi ba kamangha-mangha na ang Panginoon ay nasa atin? The Lord walked with me and made me His friend. No one knows the joy we shared. Sino nakakalam nito?
Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay mabuhay. Ang kagalakan ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, at ang inyong kagalakan ay malubos. Dapat tayong mapuno ng kagalakan sa pamagitan ng mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At sa Juan chapter 15 verse 12, ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Tinupad ni Jesus ang salita ng Ama na sinasabing, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang utos na ibinigay sa atin ng Panginoon ay upang ang mga naligtas na banal ay magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus, ganun din tayo minahal ni Jesus. Minamahal natin si Jesus at ang Ama. Sa pamagitan ng pag-ibig sa inyo, na iyon, yung pag-ibig na iyon, dapat nating mahalin ang mga kapatid. Ano sa tingin ninyo? Ito ba ang utos ng Panginoon ay paraan upang manatili sa Kanya? Opo. Kung tinutupad natin ang aking mga utos ay mananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. Mga kapatid, ang buhay pananampalataya ay hindi biro. Hindi ito reliyosong buhay. Hindi ito formalidad lamang. Ang tanging anak ng Diyos ay namatay sa krus upang iligtas tayo. Sinasabi doon sa Hebreo chapter 2 verse 3, ganito kadakilang kaligtasan. Alam niyo ba kung gaano kadakila at kamangha-mangha ang kaligtasang ating tinanggap? Doon sa Mateo chapter 16 verse 26. Sapagkat yung mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. At ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang buhay na iyon ay ang kaluluwa. Ang tinutukoy ng Panginoon ay hindi ang pisikal na buhay na nagtatagal lamang ng ilang taon. Bakit nagbayad ang Panginoon ng malaking halaga upang iligtas tayo? Dahil napakahalaga ng ating mga kaluluwa. Higit na mahalaga ang ating kaluluwa kaysa sa buong mundo. Kaya ang hindi magawa ng Diyos sa pamagitan ng salita o kapangyarihan ay nagawa niya sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang tanging anak. Ano pa inyong hihigit dito? Mga kapatid, hindi ba napakadakila at kamangha-mangha ang kaligtasan? Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganito kadakilang kaligtasan? Ang kaligtasan iyon, yung maliit na kaligtasan. Sinasabi ito ng isang matanda. Handang isakripisyo ng mga tao ang kanilang buhay para sa mga panandalian at madaling masirang bagay sa mundong ito. Ngunit kapag sinasabi na kapag sinabihan na silang manampalataya, huwag muna ngayon, paunti-unti. Kailan? Paunti-unti. Kailan? Yung mga nag-iisip ng ganito ay hindi karapat-dapat sa kaligtasan. Kahit yung mga naligtas na, hindi nila naunawaan kung gaano kadakila ang kaligtasan, kaya palagi nilang iniisip ang ibang mga bagay. Kaya pumupunta sila sa church, tinatanggap ang biyaya ng Diyos, umaawit ng mga himno at nananalangin. Pagkatapos paglabas nila sa mundo, nakikihalubilo sila sa mga makamundong tao at namumuhay ayon sa makamundong buhay na gusto nila. Iyan ba ang buhay pananampalataya? Tingnan ninyo ang Biblia. Iyan ba ang buhay pananampalataya? Niluloko nyo ba ang Diyos? Ang Diyos ba isang Diyos-Diyosan lamang? Kung pupunta tayo at mananalangin at aawit ng himno, malulugod ang Diyos? At pagkatapos, maaari na ba kayong mamuhay sa sarili niyong kagustuhan sa labas? Iniisip ng mga tao na ang pagsamba ay ang pagpunta lamang sa church tuwing linggo, mananalangin, umaawit ng himno at makikinig ng sermon. Ipakita niyo sa akin kung may ganitong uri ng pagsamba sa Biblia. Nasaan?
Sa Juan chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Walang laman yung Diyos. Ito yung ibig sabihin natin. Ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, hindi laman. Hindi mahalaga sa Diyos kung nakapikit o nakabukas ang ating mga mata habang nananalangin o kung tama o mali yung pagkanta natin ng himno. Ang mahalaga ay yung puso. Ang puso. Walang laman ng Diyos, hindi ba? Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu Santo at katotohanan. Yung mga hindi ligtas ay hindi makakasamba. Paano sila makakasamba kung kaaway nila ang Diyos? Dahil ang taong naligtas ay mayroong Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay ang katotohanan. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan. Ang buhay na pinapatnubayan ng Espiritu Santo ayon sa katotohanan ay itinuturing na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Roma chapter 12 verse 1, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos na siyang ninyong makatwirang paglilingkod. Doon sa lumang tipan, ang mga alay na ginagawa sa pamagitan ng pagpatay ng tupa, kambing o guya. Ngunit hindi na ganito ngayon. Hindi na. Nang mamatay si Jesus sa krus, natapos na yung lahat ng pag-aalay. Si Jesus ay inalay sa Diyos bilang mabangong samyo. Tinupad niya ang gawain ng kaligtasan at tinanggap ng Diyos ang handog na iyon. Kapag sumasamba tayo sa Diyos, inaalay natin ang ating sariling katawan. Sinasabi sa unang Korinto chapter 6 verse 19 hanggang 20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhati ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yung ating katawan ng templo ng Diyos. Bakit? Dahil nananahan ang Espiritu Santo sa atin. Ang ating katawan ng templo, iniisip ng ibang tao na ang gusali ng church yung templo. Gumagawa sila ng kasalanan sa labas, ginagawa ang anumang nais nila sa buong linggo, at pagpasok nila sa church, sasabihin nila, Diyos, kamusta ka na? Nananatili bang malayo ang Diyos sa loob ng 6 na araw at susulpot na lamang tuwing linggo o kaya naman Miyerkules upang tanggapin ang ating pagsamba? Ang Diyos ba ay isang Diyos-Diyosan lamang? Walang kabuluhan ang ganitong pag-iisip. Walang kabuluhan. Nagsimula akong magsimba nung first year ko sa middle school. Dahil Christian school yun, kailangan kong magsimba tuwing linggo. Yung pastor doon ay isang matandang lalaki. Yung matandang lalaki ito ay nakasuot ng mahabang damit. May vibrato ang kanyang boses at sinasabi niya, magsimula na tayo sa pagsamba. Ang mga sumasamba ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Noon, nakala ko na normal lang iyon. Ngunit kalaunan, naunawaan ko ang isang bagay. Ang tunay na pagsamba ay makikita sa pamumuhay ng isang ligtas na tao sa kanyang katawan. Sa ating mga pag-iisip, salita at gawa, lahat ng ginagawa natin ay dapat na magpakita ng pagsamba. Inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos. Hindi lamang pagsamba sa labas, kundi sa lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa ay dapat ialay sa Diyos bilang banal at buhay na handog na kanyang ikalulugod. Iyan ang kahulugan ng buhay na handog. Pareho ang kahulugan ng paghahandog at pagsamba. Iyong ialay ang iyong mga katawan, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Ang ating buong buhay, namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at pagsunod sa kanyang salita. Ito ang pagsamba. Ito yung buhay na handog. Nabubuhay ba tayo ng ganito? Natanggap natin ang kaligtasan, ngunit namumuhay ba tayo na nagsasanay lamang ng isang relihiyon? Reliyosong tao ito at hindi Kristiyano. Ano yung ating gagawin? Dapat nating
sundin ang mga utos ng Panginoon. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay nananatili kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. At kanyang sinabi, ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ano ang pag-ibig? Hindi ito tungkol sa pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay lubos na magkaiba sa pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na agape. Sa Griego, maraming salita para sa pag-ibig. Pag-ibig ng magulang, ng kapatid, ng magkaibigan, o romantikong pag-ibig. Iba't ibang uri ng pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay agape. Ito ay ganap, banal, walang hanggan, walang kondisyon na pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Sa pag-ibig na ito, ay iniligtas niya tayo. Kaya sa ganitong pag-ibig ay dapat nating ibigin ang Diyos at ang mga kapatid. Ito ang ibig sabihin ng agape, banal, perpekto, at walang hanggan. Dapat nating maingat na siyasatin ang ating pananampalataya. Hindi natin dapat ipagsawalang bahala ang mga ito. Inutos ng Diyos sa atin na magmahalan sa isa't isa. Kaya nga, dun sa Juan chapter 15 verse 13, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito. Naibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kung ibinigay ng sino man ang kanyang buhay para sa kaibigan, hindi huwad na pag-ibig na yun. Kung ang isang tao ay nalunod at ang isang tao ay namatay para mailigtas siya, ito ay kahangahangang pag-ibig. Sa lahat ng uri ng pag-ibig ng tao, ito yung pinakadakila, hindi po ba? Noong 1964, panahon niyo ng Vietnam War. May kwento tungkol sa company commander ng Blue Dragon Unit, Korean Marine Corps yun. Habang nasa digmaan, yung Vietcong na sundalo ay naghagis ng granada patungo sa tauhan ng Blue Dragon Unit. Sa sandaling iyon, dinaganan niya yung granada upang iligtas ang kanyang mga sundalo. Dinaganan niya. Kaya naman, nang sumabog yung granada, lubusang naglasog-lasog yung kanyang katawan. Ngunit dahil sa kanyang sakripisyo, yung lahat ng kanyang sundalo ay nakaligtas. Nakita ko yung kwentong ito doon sa Education Command Headquarter kung saan nandun yung kanyang bantayog. Itinayo yung kanyang bantayog doon. Kaya naman, maraming tao o maraming sundalo yung naligtas ng kanyang dinaganan yung granada. Bagamat nagkalasog-lasog yung kanyang katawan, naligtas yung mga tao dahil sa kanyang sakripisyo. Yung kanyang bantayog ay makikita doon sa Education Command Headquarter. Kung tutusin po, may kaparehong pangyayari nito. Doon sa Gangwon Province, habang sila ay nasa military training, yung isang trainee, nagsasanay siya na bumato ng granada. Ngunit hindi niya na ihagis yung granada ng malayo. Nahulog ito sa malapit sa kanila. Sa oras na iyon, yung captain in charge sa training, ginawa niya ay dinaganan niya yung granada upang mailigtas yung mga trainees. Yung kanyang katawan ay lubhang nagkalasog-lasog, ngunit naligtas ang buhay ng kanyang mga trainees. Si Jesus ang namatay sa krus sa halip natin sa mga makasalanang nakatakda sa impyerno, pero upang iligtas tayo at gawing kanyang kaibigan. Ito yung dahilan.
Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Namatay si Jesus upang iligtas ang mga makasalanang gaya natin at gawin tayong mga kaibigan. At ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ang siyang gumawa nito ay kapantay ng Diyos. Siya ay banal. Siya ang tanging bugtong na anak. Siya ay pumarito sa anyong tao upang mamatay para sa atin. Sa Juan chapter 10 verse 18, sinabi ni Jesus, walang nagalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. Ang Panginoon ay kusang namatay sa halip na tayo upang iligtas tayo. Tayo ay naging mga kaibigan ng Panginoon. Anong patunay? Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, tunay na tayo ay kanyang mga kaibigan. Kung naniniwala tayo na ang Panginoon ay namatay para sa makasalanang gaya ko, iniligtas at ginawa niyang kaibigan, dapat tayong mabuhay ayon sa kanyang salita. Kung gagawin natin ang mga utos ng Diyos, ito ay patunay na tayo ay kanyang mga kaibigan. Kung hindi tayo naging kaibigan, o isipin natin ito, hindi tayo naging magkaibigan sa paggawa ng anuman, kundi ito ang patunay na tayo ay naging magkaibigan. Naunawaan ninyo ba? Ano ba yung inutos ng Panginoon? Kayo'y magmahalan sa isa't isa, kung paanong minahal ko kayo. Sa unang Juan chapter 4 verse 16 sinabi, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi sinasabi ng talata na ang Diyos ay maraming pag-ibig. Ibig sabihin ay siya ang pinagmumulan ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Si Jesus ang kinakatawan ng pag-ibig. Siya ang nagpakita sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Siya ang nagpakita ng pag-ibig ng Diyos. Doon sa Roma chapter 5 verse 8, subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At sa Roma chapter 5 verse 10, sapagkat kung nun ngang tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kanyang kamatayan ng kanyang anak, kamatayan ng kanyang anak. Nung tayo ay mga kaaway pa, namatay para sa atin si Kristo. Pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig sa ganitong paraan. Anong ibig? Ano yung higit na pag-ibig kaysa rito? Ibinigay ng Diyos yung kanyang tanging anak upang mamatay para sa atin. Ganito niya ipinakita ang kanyang dakilang pag-ibig. Ang dakilang pag-ibig, kagaya ng himno na sinasabing, when love shines in, joy and peace to others bringing, when love shines in. When love shines in. Sa pamamagitan ni Jesus, ang pag-ibig na ito ay ipinakita sa atin sa isang tunay at praktikal na paraan. At ngayon, ang mga nakatanggap ng pag-ibig na ito ay inuutusang manatili sa pag-ibig na ito. Ibig sabihin nito ay isabuhay ang pag-ibig. Tignan natin saglit doon sa Juan chapter 13. Juan chapter 13 verse 34 hanggang 35. Juan chapter 13 verse 13 hanggang 35. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Juan chapter 13 verse 34 hanggang 35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Mas detalyadong ipinakita ang parehong katotohanan. Kung may buhay, may pag-ibig. Ang ina ay lubos na inibig ang kanyang anak. Iniibig niya ang kanyang anak.
Kahit nga yung mga hayop ay ibinibigay ang kanilang buhay para sa kanilang mga anak. Kung saan may buhay, ay may pag-ibig. At kung saan may pag-ibig, ay may buhay. Kung walang pag-ibig, ay walang kamatay. Ang meron lamang ay kamatayan. Ang agape love ay walang hanggang pag-ibig, sakdal na pag-ibig, ganap na pag-ibig, at banal na pag-ibig. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Alam ba ninyo kung bakit ito tinatawag na bagong utos? Doon sa lumang tipan, napakaraming utos pagkatapos patungkol sa pag-ibig. Maraming utos patungkol sa pag-ibig. Sinasabi sa Levitico chapter 19 verse 18, kundi iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ito ang sa lumang tipan. Ngunit sa bagong tipan ay iba. Isang bagong utos ang sa iyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Hanggang saan? Kung paanong minahal ko kayo. Ito ang bagong bahagi. Kung paanong minahal ko kayo. Kung paanong namatay ako para sa inyo. Dapat kayong magmahalan sa isa't isa. Sinasabi doon sa unang Juan chapter 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Iniibig natin ang Diyos at iniibig natin ang mga kapatid dahil ang Panginoon ang unang umibig sa atin. Kahit hanggang sa kamatayan, para sa atin. Kung paanong minahal ko kayo. Kung paanong namatay ako para sa inyo. Magmahalan din kayo sa isa't isa. Ito ang bagong utos. Kung hindi namatay si Jesus para sa atin, ay walang bagong utos. Ang tulungan ang mga mahihina at pagpapakita ng simpatya at pagpapakita rin ng pag-ibig. Oo, ngunit ito ay higit pa kaysa rito. Ito ang pag-ibig na tinutularan ng sakripisyong kamatayan ng Panginoon. Alam ba ninyo doon sa unang Juan chapter 3 verse 16? Alam natin kasi yung Juan chapter 3 verse 16. Ngunit, yung tinatanong ko, kung alam ninyo yung unang Juan chapter 3 verse 16. Tignan na nga lang natin doon sa unang Juan chapter 3 verse 16. Tignan nga natin, sabay-sabay nating basahin yung unang Juan chapter 3 verse 16. Unang Juan chapter 3 verse 16. Basahin natin ang sabay. Dito natin nakilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang buhay. Dito natin nakilala ang pag-ibig. Naunawa natin ang kanyang pag-ibig dahil dito. Natanggap natin ang pag-ibig na ito. Kaya nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Kung paanong ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin, tayo rin ay dapat na handang ibigay ang ating buhay para sa isa't isa. Nararapat, yung ibig sabihin nito ay natural lamang. Yung tandang, natural siyang tumitilaok. Tiktilaok! Dahil dito, siya ay tandang. Kung ang tandang ay kumakawal katulad ng aso, abay, kakaiba ito. Gayon din naman, ang tao na tunay na nakaunawa ng pag-ibig ng Panginoon, subalit hindi iniibig ang iba, ito ay kakaiba. Merong mali. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Naunawaan natin ang kamanghamanghang pag-ibig na ito, kaya natural sa atin na ibigin ang mga kapatid maging sa bingit ng kamatayan. Hindi ito isang bagay na kakaiba. Ito ay bagay na talagang inaasahan. Kung hindi mo ito lubos na naunawaan, patuloy mong basahin ang Biblia at manalangin habang ito ay hanggang sa ito ay maging malinaw. Yung unang Juan ay isinulat ni Apostol Juan.
Si Juan, siya yung pinakabata doon sa 12 apostol. Kapag kumakain, ang mga Hudyo ay humihilig. Sa pelikulang Ben-Hur, makikita ninyo ang mga Hudyo na kumakain ng gayon. Si Juan ay madalas na humihilig kay Jesus, malapit sa kanyang dibdib. Maging si Juan, ipinakilala niya yung kanyang sarili bilang ang alagad na minamahal. Totoo po, humihilig siya kay Jesus kapag kumakain. Katulad nung nakita natin doon sa pelikulang Ben-Hur. Iyon ay si Juan na humihilig kay Jesus. Malapit sa dibdib. Kaya tinawag niya yung kanyang sarili na ang alagad na minamahal. Ang ebanghelyo ni Juan ay nagtuturo sa atin na sampalatayanan na si Jesus ay ang Kristo, sa gayon ay magkakaroon tayo ng buhay. Ang layunin naman ng unang Juan ay turuan ang mga ligtas kung paano magkaroon ng fellowship kasama ng Diyos at kapwa mananampalataya. At ang fellowship ay nangangahulugang pag-ibig. Kaya nga dun sa unang Juan, ang salitang pag-ibig ay paulit-ulit na makikita. Pag-uwi ninyo, basahin po ninyo ng maigi yung unang Juan mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 5 bago kayo matulog. Salunggitan ninyo at suriin kung ang pag-ibig na iyon ay talagang nasa inyo. Kaya ito yung aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ito yung bagong utos at ito ay ibinigay lamang sa mga ligtas. Kung paanong ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa akin, tinawag niya rin tayo upang ibigin ang mga kapatid. Hindi nito ibig sabihin na simpleng pakikipagsimpatya, paggalok ng simpleng tulong, o paggawa ng maliit na bagay. Sinabi niya, nararapat nating ibigay ang ating mga buhay. Kaya ba nating ibigin ang iba ng ganito? Na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kung tunay na iniibig natin ang isa't isa, makikita ito ng mga tao at sasabihin nila, wow, sino ang mga ito? Paano nila naibig ang isa't isa ng ganito? Ito ang pag-ibig na hindi mo makikita sa mundo. Tunay nga na mga alagad sila ni Kristo. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa Juan chapter 8 verse 31, mababasa natin, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ang maging alagad ay hindi basta na nangyayari, kundi sila lamang na nananatili sa salita ng Panginoon ang tunay na mga alagad. Kapag nakita ng mga tao, mga brothers at sisters, na nakatanggap ng pag-ibig ng Panginoon na nag-iibigan sa isa't isa, makikilala nila. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Ito yung katibayan na tayo ay tunay na mga alagad ni Kristo. Ganito nabuo ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ito ang dapat na mangyari. At hindi natin dapat basta gamitin ang salitang Kristiyano. Sa trabaho, minsan sinasabi ng mga tao, uy, si Miss Kim ay isang Kristiyano. O kaya naman, uy, si Miss Park ay isang tapat na Kristiyano. Anong basihan nila? Dahil lang ba sa pumupunta sila sa church? Pero nagiging Kristiyano ba ang tao sa pagpunta niya sa church? Sinasabi sa Roma chapter 8 verse 9, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ang Kristiyano ay taong tinatahanan ni Kristo, taong tunay na sinasamahan ni Kristo. Ang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu Santo at ang Espiritu ng Diyos ay isa. Ang Diyos, si Kristo at ang Espiritu Santo ay nananahan sa ganito. Ganito ang tunay na Kristiyano.
Ang taong hindi pa na ipanganak na muli, hindi siya maaaring maging Kristiyano. Ang taong iyon ay miyembro lamang ng isang reliyosong Kristiyano, palasimba. At kung paano ang taong may Espiritu ni Kristo lamang ang maaaring tawaging Kristiyano. Ang salitang alagad ni Kristo ay gayon din. Lahat ng mga naligtas ay naging alagad ni Kristo. Doon sa Mateo chapter 28 verse 19, bago ang pag-akyat niya sa langit, sinabi ni Jesus, "Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa." Ang taong ligtas ay isang alagad. Sa mga Gawa chapter 2 ng araw ng Pentecostes, halos 3,000 mga tao ang naligtas. Nadagdag ng araw na iyon ng may 3,000 kaluluwa. Sila'y tinatawag na mga alagad. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Kapag ang isang tao ay naipanganak ng muli, ang taong iyon ay naging alagad ni Kristo. Ang lahat ng mga naligtas ay mga alagad ni Kristo. Hindi lang ang 12 ang mga alagad ni Kristo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ang alagad ay taong natuto mula sa guro, tinutularan, sumusunod at nakikibahagi sa kapalaran ng guro. Sunod, bautismo. Para dun sa mga naligtas na subalit hindi pa nababautismohan, hinikayat ko po kayo na magpabautismo sa susunod na retreat sa ating retreat center. Yung bautismo ay hindi lamang formalidad. Ito ay napakahalaga sa harapan ng Diyos at sa mga tao na ako'y namatay at inilibing kasama ng Panginoon at nabuhay na kasama niya. Ako ay namatay at ngayon ay nabuhay na kasama ng Panginoon. Inutusan tayo ng kasulatan na gawin ito. Ang bautismo ay hindi nakakapagligtas sa atin. Sa halip, ito ay pampublikong pagpapahayag ng ating pananampalataya. Opo, ito ay pampublikong pagpapahayag ng ating pananampalataya. Turuan sila ng mga salita ng Panginoon at tiyakin na sinusunod nila ito. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang Panginoon ay kasama natin. Sino mang naligtas ay alagad ni Kristo. Kaya naman, sa pangalan ng Panginoon, ang taong iyon ay namatay kasama niya at inilibing na kasama niya. Sa pamagitan ng bautismo, ipinapahayag natin na tayo ay namatay na at ang Panginoon na ang nabubuhay sa atin. Kahit na hindi pa tayo nababautismuhan, ito ay natupad na sa inyong puso at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Turuan sila ng salita ng Panginoon at gabayan sila na sundin ito. Ganito ang pagiging alagad ni Kristo. Naiintindihan niyo po ba? Paano sila magiging alagad ni Kristo kung hindi sila sumusunod? Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na tayo na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang katibayan ng pagiging alagad ni Kristo ay ang pag-iibigan sa isa't isa. Ito ang pagsunod sa utos ng Panginoon. Tama po ba? Manatili kayo sa aking pagmamahal. Manatili sa pag-ibig. Ang pagsunod ay ang pananatili sa pag-ibig. Ito yung katibayan na tayo ipinanganak ng muli at ito yung katibayan na hindi na tayo nananatili pa sa sanlibutan. Katibayan na tayo mga alagad ni Kristo. Hindi tayo dapat na maging mga Kristiyanong ampaw. Kristiyanong lamang sa pangalan. Dapat tayong maging tunay na mga Kristiyano. Kristiyanong kinikilala ng Diyos. Dapat tayong magpakatino. Kaya't magpakatino at magpigil sa sarili, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw, ang pag-ibig ng mundong ito ay lumalamig sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang mga sarili, maibigin sa salapi, walang kabanalan, talagang makasarili. Mga taksil, kung paanong ipinagbili ni Judas si Jesus, gayon din nila ipinagbili ang kanilang buti, ang kanilang mga kaluluwa. Kinaladkad sila ng dyablo at dinala patungo sa impyerno. At tayo, ang mga tao na inihiwalay na sa lahat ng mga ito. Tama po ba?
nag-aalala ko na baka maging gaya tayo ng gayong mga reliyosong tao na nagtitipon lamang tuwing linggo, nananalangin, kumakanta ng mga himno, nakikinig sa pastor at sinusukat kung ang sermon ay maganda o hindi. Binabati yung isa't isa at sinasabing magkita tayo sa susunod. Huwag tayong maging ganito. Dapat tayong maging tunay na mga Kristiyano. Pakiusap, basahin ninyong maigi po yung mga talatang ating pinag-aralan sa bahay at pag-isipan at pagbulayan ito. Kaya naman, manalangin na po tayo. Mabagin amang Diyos, nung kami ay lumakad malayo sa iyo dahil sa aming masamang gawa, ay naging mga kaaway ng Diyos, inibig mo pa rin kami. Nung hindi ka pa namin nakikilala, inihandog ng Panginoon ang kanyang sarili para sa amin at dumanak ang mahalagang dugo niya. Sa gayon, ang aming mga kasalanan ay napatawad magpakailanman at ang aming mga kaluluwa ay natubos. Salamat sa iyong biyaya na gumising sa amin upang maunawaan ang iyong dakilang pag-ibig at gumabay sa amin sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa iyong masaganang biyaya. Kami ay naging mga anak ng Diyos, naging mga Kristiyano at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Panginoon, pamahalaan at patnubayan mo kami sa aming natitirang buhay sa mundo na makalakad kasama ng Panginoon, manatili sa kanyang pag-ibig, sa kanyang salita at mabuhay sa pagsunod sa kanya. Maibalik nawa namin ang kalwalatian sa Diyos Ama. Ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa iyong makapangyarihang kamay at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.